got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Maagang nabiyudo si Ricardo sa edad na 36, isa siyang driver sa pamilya Noche na may-ari ng isa sa pinakamalaking asyenda sa Negros. Namatay ang asawa ni Ricardo na si Agnes sa panganganak at simula nun ay hindi na nag-asawa pang muli ang gwapo, matangkad at may kaitimang si Ricardo. Nagkasya na lamang siya sa pagpapasaya sa kanyang sarili kapag inaabutan ng init ng katawan. Dahil sa kabaitan ng mga amo niya, binigyan siya ng sariling bahay at lupa malapit lang din sa mansyon ng mga Noche, at doon itinaguyod ang nag-iisang anak na dalaga na si Melissa. Sa loob 12 taon, itinaguyod ni Ricardo ang anak at sa tulong na din ng pamilyang pinagsisilbihan. Ngunit sadyang mapanukso ang tadyana, hindi na malaya ni Ricardo na nagdadalaga na pala ang nag-iisang anak. Hindi maikaila ang pagkakahawig ni Isay sa namayapang ina nito. May pagkamistisa si Isay, medyo matangkad sa edad na 12. Matangos ang ilong at may makinis na kutis. Hindi rin ito kaila sa dalaga at napapansin din ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Isang araw, pagkatapos maligo, lumabas si Isay sa banyo na nakatapis lamang. Mula sa banyo, nadadaanan niya ang ama na naghahanda ng agahan. "O, Isay anak, bilisan mo na ang pagbibihis para makapag-almusal na tayo. Baka malate ka sa school." "Tay, kakain na lang po muna ako bago magbihis." Sabay upo na nakataas ang kanang paa sa bangko. Inililis ang tuwalyang nakatabing sa katawan ni Isay, dahilan upang tumambad sa harapan ng ama ang iniingatang kayamanan nito. Dahil sa nakita, natulala si Ricardo sa inasal ng anak. Ngunit wala siyang lakas na sawayin to dahil sa tindi ng init ng kanyang katawan na kanyang nadarama. Kitang-kita niya ang sariwang kayamanan nito. Rumaragasa ang init sa katawan ni Ricardo at nag-uumpisa ng manikip ang kanyang paghinga. "Isay anak, pag-ayos ka nga. Halos kita na ang kaluluwa mo sa upo mong yan." "Ay, sorry po itay. Tayo lang naman po kasi dito eh. At saka baby nyo naman po ako, hindi ba? Dati nga po, pinapaliguan nyo pa ako." "Dalaga ka na anak. Medyo nagbabago na ang itsura ng katawan mo. At saka, tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na bata. Sige na anak, magbihis ka na at baka mahuli ka pa sa klase." Tumayo na si Isay at pumasok sa kwarto upang magbihis. Pagkatalikod ng anak, ay sinamantala ni Ricardo na ilabas ang init na kanyang nararamdaman kanina pa. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nakadama ng ganon sa sariling anak. Alam niyang mali, ngunit nadarang siya sa tawag ng laman. Marahil, sa tagal na hindi siya nakakatikim ng kamunduhan, napukaw ng sariling anak ang init na halos 12 years nang naipon sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng klase, umuwi kaagad ng bahay si Isay. 4:30 ng hapon, pagdating niya at wala pa ang kanyang tatay. Dumiretso siya sa kwarto, hinubad ang kanyang uniform, kasabay nun ang kanyang pantaas na panloob. Nakaharap siya ngayon sa salamin. Inilugay ang kanyang buhok. Pinagmasdan ng sarili sa salamin. Napansin niya na unti-unti na ngang
nagbabago ang kanyang katawan dahil sa kursyonidad. Dahan-dahan niyang hinaplos ang nag-uumpisang kayamanan niya. Dahil sa kanyang ginawa, hindi maiwasan ang makadama siya ng kuryente na parang dumadaloy sa kanyang katawan. Nakalika ng ingay si Isay ng bahagya. Hinaplos na niya ang kanyang sarili habang nakapikit at hindi mapigil ang sariling makalika ng ingay. Samantalang si Ricardo ay papasok na sa kanilang bahay at napansin niya ang hubad na sapatos ni Isay. Nakadama siya ng excitement dahil sa kanyang namumuong plano. Dahan-dahan niyang tinungo ang kanilang kwarto at napansin niyang bahagyang nakabukas to. Sa siwang nakita niya si Isay, nakatayo, paharap sa salamin. Nakatakas ng bahagya ang kanang paa at nakapanloob na pambaba lamang. Nakatagilid si Isay sa kinaroroonan ni Ricardo, kaya't hindi napansin ni Isay na nakasilip ang kanyang ama. Papasok sana si Ricardo, ngunit may kung anong pumasok sa kanyang isip at pinigilan ng sarili. Marunong na palang magpasaya sa kanyang sarili ang anak ko. Mamaya na ako papasok. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Unti-unting sumisilip na naman ang init sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ang sarili. Napapamura pa to dahil sa sobrang pagnanasang nararamdaman habang pinagmamasdan ang kainosentehan ng anak. Patawad, hindi ko mapigilan ang pagnasaan ka. Patuloy lang si Isay sa kanyang ginagawa. Nang mapalingon siya sa pinto, nakita niya ang kanyang tatay, nakasilip habang papikit na hinahaplos ang kanyang sarili. Dumilat ang mga mata ng kanyang tatay at nagkatinginan sila. Kapwa nagulat sa isa't isa. Tinungo ni Isay ang kama. Hinablot ang kanyang hinubad na palda. Ay, tay, sorry po. Hindi ko po napansin na dumating na po pala kayo. Nagbibihis lang po sana ako. Si Ricardo naman, hindi alam kung anong sasabihin dahil sa pinaghalong pagnanasa at hiya. Naku anak, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Sige po tay, maliligo na muna ako. Amoy pawis pa ako eh. Sabi ni Isay. Papalapit na si Ricardo sa anak. Nanginginig sa antisipasyon. Nakasama ang anak sa isang kwarto na halos walang damit. Naupo siya sa kama. Sabay kabig kay Isay at pinaupo sa kanyang tabi. Sinamyo ang buhok ng anak. Hinaplos ang makinis na likod na to. Mamaya na anak. Pagkatapos para sabay na tayo. Talagay tay? Tulad ng dati, nung bata pa ako. Matagal na kaya yung last na pinaliguan mo ko. Talaga ka na kasi anak. Kaya alam mo na ang sarili mong paliguan. Tuturuan kita kung paano alagaan ang iyong iniingatang kayamanan. O siya, mahiga ka na. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sabay halik sa noo. Anak, medyo mainit. Hubarin ko lang ang t-shirt at pantalon ko ha. Para komportable ako. Okay lang ba? Okay lang po tay. Kung saan ka po komportable. Nang walang ano-ano'y may itinanong sa kanya si Isay. Nagulat si Ricardo sa tanong ng anak. Ngunit sa kabilang banda, nabuhay ng dugo ang ama dahil si Isay na mismo ang nagbukas ng paksa ukol dito. Paano mo nalaman ang mga katagang yan, Isay? Habang hinahaplos ang makinis at mapuputing hita ng anak, ayaw niyang biglain ang kainosentehan ng anak.
Sa mga kaklase ko po, nakita daw po nila ang nanay at tatay nila na nagniniig. Ang pagniniig, anak, ay ritual na ginagawa ng babae at lalaki para gumawa ng baby. Tulad sa ginawa namin ng nanay mo, nagniig kami para mabuo ka namin. Kumunot ang noo ng dalaga. Paano po yun, tay? Paano po yung pagniniig? Una muna, anak, mag-iinit muna ang lalaki at babae. Ah, ganun po ba? Kanina po, sabi nyo, nag-iinit ka po. Tapos feeling ko po, ganun din ako. Magninig na din po ba tayo? Tumawa si Ricardo sa kainosentehan ng anak. Oo, anak, pero huwag mo na ngayon. Turuan muna kita. Paano magpainit? Ay, ganun po ba? Sige nga po, turuan niyo na po ako. Una muna, tuturuan kitang humalik. Sige, humalik ka. Hinalikan ni Isay ang ama sa magkabilang pisngi. Sa bibig naman, anak. Nagulat siya nang biglang sinunggaban ng kanyang tatay ang kanyang mga labi. Ikaw naman, sabi ni Ricardo kay Isay. Marunong ka naman palang humalik. Ang dali mong turuan. Ang bango pa ng hininga mo at ang tamis ng laway. Sabay halik sa pisngi ng anak. Anak, ikaw muna ang pag-iinitin ko tapos gayahin mo ang gagawin ko. Okay lang ba? At inumpisa na ngang pag-initin ni Mang Ricardo si Isay. Sobrang pagnanasa na ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pero ayaw niyang kunin ang kainosentehan ng kanyang anak, kung kaya't pinag-init niya na lang to at pilit kinakalma ang sarili na hindi maangkin ng lubusan si Isay. Kailan niyo po ako aangkinin, itay? Painosenteng tanong ni Isay. Mamaya na, maligong muna tayo, tsaka maghahanda pa ako ng hapunan natin.